Isang magandang tanghali po sa inyo lahat mga kababayan. Atin pong pag-usapan ng newly promoted na si General Nicolas Torre. Mga kababayan, sa ngayon, siguradong galit na naman. Hina-high blood na naman ang mga DDS dahil po sa pagkakapromote ni General Torre, mga kababayan. Alam niyo po mga kababayan, ang promotion po ni General Torre ay masasabi kong deserve. Yan po. Deserve po yan ni General Torre. Isang PNP officer na may integridad, merong paninindigan, tapat sa kanyang serbisyo, tapat sa bayan. Deserve po yan ni General Torre. Kaya dapat lang po napalakpakan natin ang ating magiting na si General Nick Torre. Bakit kaya ang bilis ma-promote ni General Torre, mga kababayan? Abay, natimbog si Pastor si Pastor Kibuloy, nahulog sa kamay ni General Torre. Wala pong nagawa ang pastor na pang pinaniniwalaan sa sarili ay wala nang katapusan ng kanyang pagiging untouchable. Dahil nga dating malapit sa dating Pangulong Digong, nagagawa niya po ang lahat ng kanyang gustong gawin. Pero hindi po yan umubra kay General Torre. Mabuti na lang, naka-assign po noon si General Torre sa Region 11 if I'm not mistaken. At siya po ang umaresto kay Pastor Borloloy, mga kababayan. So yan, napakalaking achievement, parang hindi po kapanipaniwala na mahuhulog sa bitag si Kibuloy. Pero dahil po sa tapang at paninindigan ni General Torre, abay, huli po si Pastor Kibuloy. So yan, napakalaking achievement ni General Torre para ma-promote, mga kababayan. At of course, ang pinaka sa pinaka, kaya po na-promote itong si General Torre ay ang pagkaka-aresto ni former President, dating Pangulong Digong, mga kababayan. Iyan po ang pinakamalaki sa kanyang achievements, mga kababayan. Ang pagkaka-aresto sa dating Pangulong Digong. And this will be written in history at hindi po ito makakalimutan ng mga Pilipino, and it will be passed to the young generations of our time. Maipapasa po yan. Malalaman ng ating mga kaapu-apuhan na may isang General Nick Torre na umaresto sa isang dating Pangulo na nai-involve sa extrajudicial killings, mga kababayan. Yan. So far, ito po ang pinakamalaki na achievement ni General Torre. At pinapalakpakan po natin. Pinapalakpakan po natin si General Torre. Ako po ay humahanga kay General Torre. Ako po'y bilib na bilib sa kanya. Alam nyo, dalawa lang ang Pilipino. Yung matino at hindi matino. Yun na lang. Para hindi po sila umiyak. Yung matinong Pilipino na kung saan mas marami, majority, ang mas matitinong Pilipino, abay, pumapalakpak
kay General Torre. Ang mga hindi matitinong Pinoy, sila po ang galit kay General Torre sapagkat nahuli niya si Kibuloy, naaresto niya si dating Pangulong Digong Duterte. Malaking achievements po ito, mga kababayan. Huwag po nating kalilimutan na hindi pa po natatapos dito ang kwento. Ang ibig ko pong sabihin, mga kababayan, meron pa pong mga upcoming arrest na darating. Hintayin po natin yan. Sigurado po tayo na meron pa pong darating na mga arrest warrants para sa mga akusado, mga suspects. Hindi po pala, mali po pala yung pag sinabi nating accused, mali po pala yun. Kung sa case po ni dating Pangulong Digong, suspect pa lang po pala ang tawag. So marami pong mga suspects dyan ang posible pong isyuhan ng arrest warrant. Yan. Kaya marami pa pong medalya ang aanihin ni General Torre. Marami pa po siyang medalyang makukumpuni o makokolekta dahil marami pa po siyang huhuliin. Sigurado, siya po ang general of choice ng Pangulo. Siya po ang pipiliin muli para umaresto sa mga susunod pang mga batches kung sino man ang ipatawag ng ICC. Iyan po ang maliwanag, mga kababayan. Yan. Alam nyo, hindi po madali yung ginawa ni General Torre na you have to deal with the KOJC leaders. Hindi lang po yan. Andun nun nakikialam si Senator Bato. Ang pamilyang Duterte, nakikialam po sila noon sa KOJC compound, mga kababayan. Nakikialam po sila noon. And they were trying to distract si General Torre. Pero hindi po ito Hindi po ito nagpatinag. Hindi po ito nagpa-impluwensya sa mga taga Davao. At ginawa po niya ang kanyang trabaho at siya po'y nagtagumpay. Ganun rin po nung panahon na inaresto niya ang dating Pangulong Digong. Mahirap po na trabaho dyan. Marami pong nakikialam. Yung po mga abogado ng mga Duterte, yung po mga DDS, nakikialam po sa kanya. Mahirap po, very stressful job ang kanyang trabaho. At nagkataon pa that it was his birthday, mga kababayan. Yan po ang narinig natin, it's his birthday. Napaka-stressful yung sitwasyon na yan. Yung role na binigay sa kanya para arestuhin ang dating Pangulo. Mahirap po yun. Kailangan niyang makipag-negotiate, kailangan niyang balansehin, kailangan niyang gandahan ang kanyang pakikitungo. At ginawa niya po yun. Ginawa niya po ito ayon sa batas. Kaya wala po tayong nakikitang iligal sa pag-aresto ni General Nick Torre kay Digong Duterte, mga kababayan. Yan. Kaya hindi po ito madaling trabaho ang arestuhin ng dating Pangulo. Nako, nakita naman po natin sa lahat ng mga videos na pinalalabas sa social media. Siya po ay binastos ng anak ni Duterte, kapamilya ni Duterte, abogado ni Duterte, mga taong galit sa kanya, Binabastos po siya pero sabi niya, ginagawa ko lang trabaho ko. I don't mind, sabi niya. Kahit po yung ano po mga pinaggagawa nila. Basta ginawa niya lang ang kanyang trabaho at ito ay para sa bayan. At hindi rin po ito natakot humarap sa hearing sa Senado. Yan, hindi po siya nagpatinag, hindi po siya nag-bow down kay Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Talagang gumagawa siya, nagtatrabaho siya ayon sa batas. Yan lang po kasimple. Ganyan magtrabaho ang isang general
Nicolas Torre, mga kababayan. Kaya para po sa akin, deserve po niya maging next PNP chief. Pagkatapos ni Marbil, mga kababayan, ni General Marbil. At mga kababayan, balikan po natin, marami pa pong mga warrants of arrest ang isuserve dyan. Siguradong itatap po yan ng Pangulo. Oh, Nick, paki-aresto si Bato de la Rosa. Paki-aresto si Bongo. Paki-aresto si Albayalde at kung sino-sino pa dyan. Sigurado po yan. Trabaho po yan ni General Torre, kaya sigurado siya na naman ang pipiliin ng Pangulo para gawin ang trabahong ito. Alright mga kababayan, again, congratulations to Major General Nicolas Torre. It's a job well done, sir. Saludo ako sa iyo. Carry on, carry on. Marami pong salamat sa inyong panunood. Please subscribe to my small channel at mag-iingat po tayo lagi wherever you may be. Marami pong salamat.